Magandang umaga po sa ating lahat. Good Morning. morning po at mapagpalang umaga muli. At ngayon po ay ating papupurihan ng ating Panginoon sapagkat tayo kanyang muling tinipon upang papurihan siya at itaas ang kanyang pangalan. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay, at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para po sa ating call to worship and opening prayer. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit 111, Psalms 111. At ito pong sinasabi. Praise the Lord! I will give thanks to the Lord with my whole heart, in the company of the upright, in the congregation. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Full of splendor and majesty is His word, and His righteousness endures forever. He has caused His wondrous works to be remembered. The Lord is gracious and merciful. He provides food for those who fear Him. He remembers His covenant forever. He has shown His people the power of His works, in giving them the inheritance of the nations. The work of His hands are faithful and just. All His precepts are trustworthy. They are established forever and ever, to be performed with faithfulness and uprightness. He sent redemption to His people. He has commanded His covenant forever. Holy and awesome is His name. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. Tayo mo na. O muli aming Diyos na amang nasa langit. Tunay at banal. Salamat, Panginoon. Dahil sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya. Kami naririto, Panginoon. Nakatutugon sa inyong harapan. Nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Tanda umawit na kung may galak sa aming mga puso at isipan. Sapagkat ang mong pagliligtas ay napakaganda. Walang sino man o ano man dito sa mundong ito ang makakagawa ng mga bagay na siya makapagliligtas sa amin. Magpapanumbalik sa inyo. Sa pamamagitan ni Kristo na kari sa isang anak. Yung pinagdala dito sa lupa. Yung tao. Napakahirap para sa amin. At matay. Ngunit inyong muling binuhay, Panginoon. Para matalo ang kamatayan. Ang kanyang katuwiran, Panginoon. Ang siyang ibigay niyo sa amin. Pinagkalog sa amin. Dahil sa ginawa ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas, na inaalay ang kanyang buhay para sa aming mga kasalanan. At siyang muling naglapit sa inyo. Salamat, Panginoon. Hindi sapat ang aming mga buhay, Panginoon, upang ialay sa inyo. Ngunit dahil sa inyong biyaya, Panginoon, maging kaaya-ayang handog ang aming katawan. Ang may katuwiran dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya narito kami ngayon, Panginoon. At magpuri sa inyo, mas makinig sa inyong salita. Upang makita pa namin yung Panginoon, maganda ang iyong kaluwalhatian at ang iyong kabanalan. Purihin ka, Panginoon, sa araw nito. Dalangin namin na tanging ko lamang aming iisipin sa araw nito. At wala nang iba pa. At tanging ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming sentro ng aming buhay. Sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw ang Diyos. At wala nang iba pa. Muli, Panginoon, kami nagpupuri at papasalamat sa inyo. Ito ang aming dalangin sa kami sa pangalan ni Jesus. Aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na ngayon po ay dadako na po tayo sa ating praise or ang ating community singing. Inaanyahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa panguna po yan ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Good morning po sa ating lahat. Psalms 111 verses 1 to 3 says, Praise the Lord, I will give thanks to the Lord with my whole heart, in the company of the upright, in the congregation. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Full of splendor and majesty is His work, and His righteousness endures forever. Ang tunay na nagagalak sa Panginoon ay nananabik sa kanyang mga gawa. Pinupuri nila siya sa kapulungan ng mga matuwid dahil lantad ang kanyang kadakilaan at kapayagan ng kanyang katuwiran magpakailanman. Itong katuwiran ay nakita natin na iyayag ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na naging katuwiran para sa atin. Sabi nga, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinangtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Kaya mga kapatid, halina't alalahanin natin ang kagandahang loob sa atin ng Diyos at sabay-sabay nating awitan ng papuri at pasasalamat ang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Let's sing all praise Him. All praise to Him, the God of life.
your armor on, in a ball of nights are planted. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given. The shield of faith and love of truth, we stand against the devil's eyes. I'm already home, in spite of Christ's love, reaching out to those in darkness. I call to all, to love without the soul, but to rage against the outcome, and be the sword that makes the woman whole. We will fight with faith and battle, when faced with trials on every side. We know the outcome is secure. In Christ we have the price for which He died, and we carry fans of nations. And see your cross, your love and mercy meet, as the Son of God is strengthened. And see His throne, like crushed beneath His feet, for the conqueror has risen. And as the storm is rolled away, and cries emerges from the grave, His spirit to march, the day is still the day, every eye and heart will see. The Spirit comes, the Spirit comes, it's shaking every stride. He waits for every hurdle, and we run with faith to lay the cry of the servant good and faithful. The seas of frost still lie the way, we tell Him triumphs of His grace. We hear the voice and hunger for the day when in Christ we stand in glory. We hear the voice and hunger for the day when in Christ we stand in glory. Okay. So, dadako na po tayo sa ating pananalangin. Ikot po natin ang ating mga mata at itulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Loving Heavenly Father, we thank you once again for a new day that you've given us. Salamat Panginoon for your grace that has sustained us this past week. Salamat sa mga provisions that have physically kept us. And we are thankful once again, dear Lord, that you have gathered us under one roof, under one body, under one family, praising you and lifting your name. Today, dear Lord, we come to you with humble hearts. Even as we stand before your presence, so we ask, dear Lord, for forgiveness and restoration. Even as Christ, whose work on the cross has earned for us the forgiveness of our sins and was raised for our justification. So we too, dear Lord, come near, asking, dear Lord, that you would forgive us, that you would
purify us with your word, that we will continue, dear Lord, to walk in faith. Today, dear Lord, we also remember our country, the Philippines, yung mga leaders namin. We ask that you grant them wisdom sa kanilang mga programa as they draft these at saka sa mga policies that they will be implementing. We pray, dear Lord, that while we may not agree sa lahat ng kanilang mga decisions, we ask, dear Lord, that even as you have placed them in positions of authority, may they be able to dispense of their responsibilities with faithfulness and integrity. We pray against corruption and abuse of authority. We pray that the wisdom that comes from your word will be seen, Panginoon, in the way that they conduct their transactions. And in the end, dear Lord, we pray that you will be glorified. We understand, Panginoon, that our leaders are not merely servants of the people, but ultimately they are your servants. And so we place them at your feet and ask, Panginoon, that you would guide them, watch over them as well. We pray, Panginoon, as well for our ministry, the stewardship that you have placed in our hands. Grant, Panginoon, that we would continue to preach the good news of Christ here in Marikina and beyond. Grant that we will continue to teach. We will continue, dear Lord, to baptize and proclaim of Christ's death until He comes. We ask, dear Lord, that may you also enable us, that you would equip us, Panginoon, in also teaching our families, that we would not only be providers for the physical needs of each household, but that we would also be keen and diligent in providing, Panginoon, in meeting the spiritual needs of our children, our family members, or the members of the household. And so we pray, dear Lord, that we will be able to teach your word and the good news of Jesus Christ wherever you have placed us. Grant, dear Lord, as well, that we would continue in this, that we would be faithful, Panginoon, in studying your word and the wisdom, dear Lord, that it imparts to your people. We also pray, dear Lord, for each one as we come to you now, dear Lord, with our personal concerns. We are thankful, Panginoon, that you continue to keep us. And so we pray, dear Lord, for our health. Although it has been announced, Panginoon, na nagsimula na yung rainy season, there have been spot places kung saan nagsimula na. Nevertheless, dear Lord, we pray that you would send the rains so that we would have a break, Panginoon, from the warmer months. We also ask, Panginoon, that you would also prepare us. And we ask, dear Lord, that you would continue to also bless the work of our hands, even as we continue, Panginoon, to faithfully, through our jobs, provide for our families. May your protection be upon us, even as we go to our respective places of work each day. We
Grant, dear Lord, that we would get back home safe and sound at the end of the day. And as we do these things, we pray, dear Lord, that you would be glorified in our midst. Dear Lord, we are also thankful for the new families that you have granted your church. We pray, dear Lord, that we would be faithful in pointing them to our Lord Jesus Christ. That as we disciple them, just as you have called us to, we pray that they too would be equipped, Panginoon, in rearing their children, and in training, Panginoon, yung kanilang members of the household, the saving knowledge of our Lord. And so mold our minds and hearts, dear Lord, in the image of your Son. Dear Lord, we also thank you that through your provisions, we are able to enjoy the work of our hands, and that we are able to bless others. We ask, dear Lord, that may you also continue to keep our families. And for those who have not known you yet, we ask, dear Lord, that may you send us to them. And that we would be faithful, dear Lord, and bold to also preach to them the good news. And so we pray, dear Lord, as well for with Rachel and Renel sa kanilang prayer request for their parents and sa kanilang mga families. We ask, dear Lord, that we would also grant good health at saka provisions sa kanila. Just as you have called us, Panginoon, to different roles, tsaka different occupations and vocations. We pray, Panginoon, that you would continue to remind us that you have not only placed us in these positions so that for roles to learn new things about the world around us, but that ultimately you would want us to grow, to know you more, and that we would grow in holiness, just as you, our Father in heaven, are holy. And so grant, dear Lord, that we would continue in these things, remembering the reason for which you have called us. Today, dear Lord, as we approach your word, we ask that you would open our eyes, may you open our ears so that we would behold your majesty and your call as you speak to us through your word. We pray, dear Lord, that we would hear the shepherd's call and that we would respond accordingly. And as you do so, we pray, dear Lord, that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Psalm 19, verse 7 to 14. Sa pangunguna po ng ating kapatid na si Joselito de Chavez. Kamay po tayo lahat para sa pinapag-alam ng salita ng Diyos. Good morning po. Let us read
Word of God today. Psalm 19, verses 7 to 14. Behold, I cry out violence, but I am not answered. I call for help, but there is no justice. He has walled up my way so that I cannot pass, and he has set darkness upon my path. He has stripped from me my glory, and taken the crown from my head. He breaks me down on every side, and I'm run. And my hope he has pulled up like a tree. He has kindled with wrath against me, and counts me as his adversary. His troops come on together. They have cast up their siege ramp against me and encamp around my tent. He has put my brothers far from me, and those who knew me are wholly estranged from me. My relatives have failed. My close friends have forgotten. This is the word of God. Praise the Lord. Yan po. At ulitin ko lang po ang ating scripture for today. So, Psalms 19, verse 17 to 14. Ito pong sinasabi. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and dripping of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned of keeping them. There is great reward. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgressions. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. So, yun po ang salita ng ating Panginoon. Purihin muli ang ating Diyos. So, ngayon po ay mali ang salita ng Diyos po ay katotohanan. At ito'y po kanyang kinasihan. Nagtuturo po ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway. At natutuwid sa bawat pananampalataya. Sinasanib tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy 3 verse 16 to 17. At ngayon po ay hatid po sa atin ng ating pastor na si Pastor Raymond Dancer ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Psalm 19, verse 7 to 14. Nawa ba ng Espiritu po ang siyang tumulong sa atin o siyang kumilos sa tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos sa tagapagligtas na si Kristo. Okay, good morning po. Dito pa rin po tayo sa pag-aaral natin ng statement of faith, specifically doon sa nature ng scriptures. At sa araw na ito, although ang binasa po nila ay mula sa verse 7 hanggang 14, habang pinag-aaralan ko ito, siguro naisip ko na malamang mas makakabuti kung pag-aralan natin yung buong Psalm 19 para ma-appreciate natin ang kabuuan ng kapahayagan ng Panginoon. Makita natin yung kagandahan nito, makita natin yung value nito sa ating buhay, at at the same time,
malaman natin kung paano tayo tutugon dito. So, hayaan niyo pong basahin ko po muli ang scriptures. This time naman po sa Tagalog. So, Psalm 19, verses 1 to 14. At ganito po ang sinasabi. Verse 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanlibutan. Sa kanila ay nilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. Nagaya ng kasintahang lalaki na lumalabas mula sa kanyang silid at nagagalak na gaya ng malakas na tao na tatakbo ng kanyang takbo. Ang kanyang labasan ay mula sa wakas ng mga langit at ang kanyang ligid ay sa mga wakas niyaon at walang bagay na nakukubli sa pag-iinit niyaon. Ang kautusan ng Panginoon ay saktan na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang takot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Mga pinipitang higit kaysa ginto, oo, higit kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. Higit dito ay sa pamamagitan ng mga iyoy at magpapaunahan ng iyong lingkod, sa pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang gantimpala. Sino makasisiyasat ng kanyang mga kamalian? Paliwanagan mo ako sa mga kubling kamalian. Italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala. Huwag mong pagtataglayin ang mga yaon na kapangyarihan sa akin. Kung magkagayoy magiging matuwid ako at magiging malinis ako sa malaking pagsalangsang. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay The Bible is Sufficient. Kapag pinag-uusapan natin ang autoridad ng kasulatan or authority of the scriptures, sinasabi natin na may kapangyarihan ng Bible na pamunuan ang iglesia, pamunuan ang ating buhay at pananampalataya. Dahil ito ay nagmula sa Diyos. Hindi na natin babalikan yung inspiration of the scriptures and inerrancy of the scriptures. Pero yun yung basic idea pag sinabi natin na may authority ang kasulatan. Dahil ito ay nagmula sa Diyos. Siya po ang nagmamay-ari ng kanyang salita. He is the author of His Word. Kapag pinag-uusapan naman natin ang sufficiency of the scriptures or ang pagiging sapat ng kasulatan, sinasabi natin na sapat ang lahat ng nasusulat para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Sapat ang Biblia para makilala natin siya. Sapat ang Biblia para maintindihan natin ang kanyang kalooban. Sapat ito para sa ating kaligtasan at kung paano tayo maliligtas sa puot o galit ng Diyos. Mahalaga po itong pag-aralan sapagkat may mga nagpapalaganap sa panahon natin na ang otoridad ng iglesia sa pananampalataya at sa buhay ng mga mananampalataya ay hindi po nakasalalay sa salita ng Diyos. Uulitin ko, may mga nagpapalaganap sa panahon natin na hindi sapat ang salita ng Diyos para pamunuan ang iglesia,
ang pananampalataya at ang ating buhay. Historically, may mga nagturo na bagamat ang salita daw ng Diyos ay infallible o hindi nagsisinungaling, sinasabi po nila, kapantay daw ng salita ng Diyos ang tradisyon ng simbahan. Sa makatuwid, lahat daw ng katotohanan ay pinahayag ng Diyos sa kanyang salita, and at the same time, doon sa pamamagitan ng mga written and unwritten traditions ng simbahan. Historically, ganito po. So, ibig sabihin, hindi kataas-taasan ang salita ng Diyos. Sapagkat kapantay lang nito yung traditions of the church. And so, kailangan ngayon ng tulong ng salita ng Diyos ang traditions ng church para pamunuan ang buhay ng mga mananampalataya. Kung ang isang bagay ay nangangailangan ng tulong, ibig sabihin, mahinang klase ito. Historically, ganon ang pananaw ng Roman Catholicism. At pinatibay nila ito sa Council of Trent noong 1546. Hanggang ngayon, pinapatupad po nila yan. Kapantay ng salita ng Diyos ang traditions of the church. Mayroon pang isa na may iba naman po na naniniwala na bagamat kinasihan ng Diyos ang kanyang kasulatan, maaari tayong magdagdag ng iba't ibang pahayag o private revelation. Yung iba sa atin nag-attend or nag-participate sa Strange Fire Conference. At yun yung problema ng ibang parts ng evangelicalism sa panahon natin. Nagdadagdag sila ng mga salitang, at maririnig natin sila na ganito ang sinasabi ng iba na tumatayo sa harapan o minsan sa mga Bible studies, ganito ang peg nila. Sinabi sa akin ng Panginoon, o sasabihin nila, na naginip ako mula sa Panginoon, o narinig ko ang Panginoon. Pag nagte-testimony, sasabihin din nila, I felt the Lord tell me. Or He was impressing in my heart na ganito ang dapat na gawin ng church. O ganito dapat ang paniwalaan natin. Ang tawag po dyan ay extra-biblical revelation. And it is not revelation at all. Sapagkat ang scriptures ay closed book na. Tapos na ang lahat ng nasusulat. At lahat ng nasusulat ay sapat para sa ating kaligtasan. Ngunit itong mga nagpapalaganap nito, pinalalabas nila na hindi sapat ang kasulatan para sa pagpapatibay at kaligtasan ng katawan ni Kristo. Bagaman sinasabi nila na kinasihan ng Diyos ang kanyang salita. Meron namang iba na nagsasabi na naniniwala sila na ang Bible ay inspired at inerrant. And therefore, walang kamalian sa mga nasusulat dito. Yun nga lang, pagdating sa worship service, ito, madalas makikita natin ito. At hindi natin, ito yung pinakamahirap na tuntunin. Not unless na ipinpoint ito sa atin. Ngunit, pag tinignan natin ang mga worship service sa mga churches, at nadi-displace ang ministry of the word, to a point na ang salita ng Diyos, ang pag-aaral nito, ang pagpapahayag nito, ay nadi-displace to 15 to 20 minutes na lang. Ano ang nagiging impression natin sa worship? Kumbaga, ang preaching of the word, ang ministry ng word sa church, nagiging payo na lang. Imbis na maintindihan natin ang kagandahan nito, ang utos ng hari para sa kanyang kinasasakupan, nagiging payo na lang, nagiging reminder na lang.
Ganun ang nangyayari. Mas mahaba pa ang kantahan kasi yun daw ang praise and worship. So paalala sa worship team, pakipalitan na po ang ating slide. Napag-usapan na rin po natin yun. Ang kabuuan ng praise and worship ay simula doon sa reading or invocation hanggang doon sa closing prayer and benediction. Akala natin na ang praise and worship ay awitan na. And therefore, hindi kasama sa praise and worship ang pag-aaral ng salita. Mali po yun. Bahagi po ng praise and worship, malaking bahagi ng praise and worship ang salita. Actually, central siya. Hindi ka maaaring magkaroon ng awitan kung walang salita ng Panginoon. Hindi ka rin magkakaroon ng ordinansa kung walang salita ng Panginoon. Sapagkat siya ang mamumuno sa lahat ng bahagi ng pagsamba. Pero ang iba, ginagawa ng 15 to 20 minutes lang, tapos yung kantahan, magiging 2 oras. Pagdating sa pag-aaral ng salita at saka sa ministry ng salita, pagod na ang tao, wala na siyang oras para doon. And so pinalalabas nila na hindi sufficient ang scripture sa pag-worship ng maayos sa harapan ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, at binanggit din kanina ni Brother Ronel, all scripture is inspired by God and profitable for teaching. It is profitable for teaching. Hindi sinabi ni Pablo na all scripture and tradition. Hindi niya sinabi na ganun. Ang sinabi niya, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Because the Bible is inspired, we can be sure that it is sufficient for teaching and training God's people. It is sufficient to equip all of us thoroughly for every good work. Sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, panalangin ko po na makilala natin na ang Panginoon ay Diyos ng katotohanan at iniingatan niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nawa matutuhan po natin tumugon ng may pagpapakumbaba at paninindigan ng pananampalataya na ang Kanyang salita ay sapat upang ipahayag ang Kanyang panukala ng kaligtasan. At sa ganitong paraan, makakapagpatuloy tayo sa maayos po ng pamumuhay at pagsasamba sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. In the past weeks po, pinag-aralan po natin na ang scriptures, ng nature ng scriptures ay ganito. The Bible is God's Word, and it is His written revelation to man. The Bible is inspired by God. The Bible is inerrant. The Bible is authoritative. And it is perspicuous or clear in what it says about God's plan of salvation. Sa umagang ito, ganito naman ang magiging tanong natin sa scriptures. How do we respond to the sufficiency of the scriptures? How do we respond to the sufficiency of the scriptures? Paano kaya tayo, o ano kaya ang magiging tugon natin sa testimony ng scriptures na sapat ang lahat ng nasusulat dito? Sa Psalm 19, ganito po ang magiging outline natin. So, magkakaroon tayo ng 3 parts para sa pag-aaral natin ng Psalm 19 today. So, sa verses 1 to 6, makikita po natin ang voice of creation. Dito sa voice of creation, sa verses 1 to 6, it is God's revelation of Himself in His world, or ito yung tinatawag rin natin na general revelation. Kaya siya general kasi kita ito ng lahat. Ito po ay non-verbal na pagpapahayag ng Diyos at available po ito sa lahat ng tao.
mananampalataya at hindi mananampalataya. Kaya siya tinawag na general revelation. Tapos sa verses 7 to 11, ito po ang the voice of God's Word. Sapagkat dito, nireveal ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung ang natural revelation or voice of God in creation ay general revelation, ang voice of God, the voice of God in His Word is special revelation naman. Ito po ay verbal na kapahayagan ng Diyos. Tinatawag po itong special revelation dahil pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang manunubos sa kanyang mga hinirang. At ito ay makikita natin sa kanyang salita. Sa verses 12 to 14, maririnig naman natin ang voice of the repentant sinner. The voice of the repentant sinner. At dito natin makikita ang tamang tugon sa kapahayagan ng Diyos. Ang Psalm 19 or Awit 19 ay tinuturing ng mga theologian na pinaliit na Psalm 119. Kung nabasa na po natin ang buong aklat ng awit, alam natin na ang pinakamahabang chapter ay ang Psalm 119. Probably, yun yung pinakamahaba rin sa buong Bible. At ang Psalm 19 ay pinaliit or sinamarize ang buong chapter na yun. At kung ang New Testament ay may 2 Timothy 3:16 to 17, ang Old Testament po ay may Psalm 19. Ulitin ko ang sinasabi sa 2 Timothy 3:16 to 17. All Scripture is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be fully capable, equipped for every good work. Ang Old Testament ay may katumbas nun. At yun yung ating pag-aaralan sa umaga ito. Which now leads us sa verses 1 to 6. Ang sinasabi po dyan, sa verse 1 to 6, the heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. Day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words, their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their utterances to the end of the world. In them He has placed a tent for the sun, which is as a bridegroom coming out of his chamber. It rejoices as a strong man to run his course. Its rising is from one end of the heavens, and its circuit to the other end of them. And there is nothing hidden from its heat. Dito sa ating passage, makita natin ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos sa sanlikha. Ayon po sa mga critics, ang awiting ito ay binubuo ng dalawang magkaibang awiting sa mga critics ito. Iba raw ang verses 1 to 6, iba naman ang sumulat sa verses 7 to 14. Dahil ang unang bahagi raw ay sinulat ayon sa kanila ng mga pagano, at ang sumulat daw ng pangalawang bahagi ay mga believers. Yung unang bahagi ay sinulat raw para sa kanilang sun god na si Shemesh. But we have no reason to believe that dahil may similarities and connections ang verses 1 to 6 sa verses 7 to 12. Pakinggan lang natin ang isang theologian na si Alan Cross, at ganito po ang sinasabi niya. If the sun is the most glorious gift of the Creator for physical life, the word of Yahweh is the most glorious gift for the spiritual life. And if the sun dominates life and illumines everything under it, the word dominates every aspect of the spiritual life and the physical life as well, all the time. There is no physical life without the sun. There is no spiritual life without the word.
There is perfect complementarity between the two parts, showing their connection was well designed. At ang connection nila ay ang tema. Iisa lang ang tema nila. Ito ang kapahayagan ng kalwalhatian ng dakilang Diyos. And God has revealed His glory in creation, and He has also revealed His glory in His Word. Psalm 19. Ito po ay awitin ni Haring David. Siya po ang manunulat. At pag tinignan natin yung first verse, parang we have that impression na habang sinusulat niya ang kanyang tula o awitin, ay nakatingala po siya sa langit at pinagmamasdan ang kagandahan nito. Sinasabi niya at ini-express niya ang kanyang pagkamangha sa kanyang nakikita. The heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. Sinasabi ni Haring David na niloob ng Diyos na ipahayag ng kalangitan ang kanyang kalwalhatian. Walang bagay sa kalawakan na hindi nagpapahayag. Ang bawat hugis, kulay, at pag-ikot ng mga planeta at bituin, lahat nagpapahayag na mayroong iisang manlilikha. Yun yung purpose nila. Tuloy natin. Day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words, their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their utterances to the end of the world. So sinasabi rin ni Haring David na kahit walang tinig, lahat daw sila nagpapahayag. Araw, gabi, walang tigil. Nagpapahayag sila at pinapakilala nila ang isang kaalaman. Nagpapakilala sila ng iisang katotohanan na mayroong Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Ito siguro dapat nating maintindihan. Wala tayong pagmamay-ari sa mundong ito. Lahat ng bagay na nandito sa mundong ito ay mula sa Diyos. Lahat ng bagay sa kalawakan ay mula rin sa Diyos. At pag tinignan natin ang lahat ng bagay, may accuracy yan. Accurate. Ultimo pati yung pag-ikot ng mundo, yung layo ng mundo sa araw. Sabi nila, sabi ng mga scientists, sa oras na lumapit lang ng konti ang mundo sa araw, sunog tayo lahat. Sa oras na lumayo lang tayo ng konti, talo pa ang aircon natin. So tamang-tama, sabi nila. At yung pag-ikot ng mundo ay tamang-tama rin. Bagamat malakas ang gravity ng araw. May accuracy ang solar system. Hindi lang yun. Kung naiisip natin ang buong kalawakan ay may design. At alam natin lahat na kapag may design, may designer. Hindi pwedeng magkaroon ka ng design, pero walang nag-design. Ang pinalalabas sa atin ng mga godless philosophers ngayon, at saka anti-Christians, ay nangyari lang ang mga bagay-bagay ng walang designer. Hindi po. Kapag meron kang design, ito yung knowledge. Kamangmangan po para isipin natin na mayroong design at walang designer. Kahangalan po yun. Kung maniniwala ka na nangyari ang isang bagay pero mula sa wala, tapos walang direksyon, walang designer, alam natin na ang mga bagay, kapag mayroong kang design, mayroon kang designer. And God, the most glorious, the most majestic and praiseworthy is the designer. It is interesting dito sa verse 1, nang sinabi ni Haring David na
The heavens are telling of the glory of God. Ang salitang God dito na ay sa original language ay El. Kung matatandaan natin ang pinag-aralan natin sa Genesis 1, we are immediately brought back doon sa beginning. Sapagkat doon sa Genesis 1, sinasabi sa atin ng scriptures, in the beginning, Elohim created the heaven and the earth. And so, yun yung pinapaalala sa atin dito ni Haring David. Ang buong sanlikha ay may lagda ng kamay ng Diyos. Nagpapahayag sila, bagamat walang tinig, ngunit maliwanag ang kanilang sinasabi. At lahat ng tao sa bawat sulok ng mundo ay alam ang bagay na ito. Kita nila ang lahat. Alam nila ang mga bagay na ito. Pagkatapos niya ilarawan ng kalangitan, binigyan niya ng emphasis ang araw. Sabi niya sa verses 4 to 6, in them he has placed a tent for the sun, which is as a bridegroom coming out of his chamber. It rejoices as a strong man to run his course. Its rising is from one end of the heavens, and its circuit to the other end of them, and there is nothing hidden from its heat. Doon daw sa kalangitan, binigyan ng Diyos ang araw na magkaroon siya ng tahanan, gaya ng isang kasintahang lalaki na lumalabas sa kanyang tolda, at nagagalak na gaya ng malakas na tao na tumatakbo. Okay, ano ba to? Ano ba itong pinag-uusapan na ito? Sabi natin, the sun is the center of, ulitin natin ha, mukhang ano. The sun is the center of the solar system. Kung may mga babalik sa ano The sun is the center of the solar system. Sinasabi natin ngayon. Sapagkat alam natin mula sa kalawakan kung ano ang mga nangyayari sa mga planeta. Pero nung panahon nila, hindi naman sila nakapunta sa outer space eh. And so nakikita lang nila ang kalangitan mula sa lupa. So ang nangyayari, kita nila na gumagalaw ang araw sa kalangitan. So sabi ni Haring David dito, pag nagbubukang liwayway, ang araw ay lumalabas tulad sa isang masayang kasintahang lalaki o bagong kasal na lalaki mula sa kanyang tolda. Ba? Ang araw daw ganun. Araw-araw ganun. Tapos sabi niya, habang tinatahak ng araw ang kanyang takbuhin, parang tulad daw siya ng isang mananakbo. From east to west, yung course ng sun. Sabi niya. Tulad yun ng isang sportsman na tumatakbo sa racetrack. At habang dumadaan ang araw, habang dumadaan din ang oras, anong nangyayari? Nararamdaman daw natin ang init ng araw. Sabi niya dyan, it's rising from one end of the heavens and its circuit to the other end of them. There is nothing hidden from its heat. Hanggang ngayon, ramdam natin ang init ng araw kahit nasa loob tayo. At ilan pa ang electric pan natin. Walang makakatakas sa init ng araw. At ganun ang kapangyarihan ng araw. Sabi ni Haring David. Ganun pa man, nilikha lang ito ng Diyos. Hindi ito yung pinakamakapangyarihan sa lahat. And from these verses, makikita natin ngayon na lahat ng bagay sa langit at lupa ay nilikha ng Diyos. Nagpapatotoo ang lahat sa sanlikha na may iisang manlilikha. Hindi tulad ng sinasabi ng mga godless philosophers ukol sa Big Bang. Pastor, bakit siguro sinasabi nyo, naiisip nyo, Pastor, bakit hindi nyo sinasabi na scientific theory yun? Because for it to be a theory, or for it to be science, dapat proven yun.
Pag sinabi natin scientific observation, dapat consistent na paulit-ulit na nagagawa. Replicate, pwede mong i-replicate yun at napapatunayan yung paulit-ulit. Sino dito ang nakakapagpatunay na mayroong Big Bang? Ni sila na nagpapalaganap ng hindi nila napatunayan yun. Para mapatunayan mong totoo yun, kailangan nandun ka sa pasimula. Wala naman eh. So, ang sasabihin ko lang, hindi yan theory. That is a philosophy. Hindi theory yan. Philosophy yan. And so, pinapalaganap nila ang mga bagay na ito sa mga estudyante at ginigradean pa kung tama ang pinagsasasabi. Wala namang tama doon kasi hindi naman napatunayan. Sa mga estudyante, sagutin nyo lang yung dapat nyo sagutin. Pero maganda na alam nyo kung ano yung totoo. Na hindi ka makatotohanan yung tinuturo nila. Tapos ngayon, dahil ang Big Bang po ay random circumstance, pag sinabing random circumstance, nangyari lang. Walang direksyon. Hindi natin alam kung sino ang nag-cause ng Big Bang. Basta sabi nila kasi, nangyari lang yan. So dahil walang purpose ang Big Bang, ang mundo ngayon sa lupa ay wala ring purpose. Ang nangyayari sa buhay natin ay random circumstance lang. Pinanganak ka dito ng walang purpose, mamamatay ka rin ng walang purpose. So kalunos-lunos at nakakalungkot ang buhay natin dito. Dahil wala tayong direksyon lahat. Kung yan ang pinanghahawakan, kung yan ang ituturo. Ang tawag rin po dyan ay materialism. Dahil lahat ng bagay sa buhay ay ini-equate nila sa material na circumstance. Ang pinagmulan natin ay material. Napakalungkot ng buhay kung ganito ang ating pinaninindigan. The scriptures tell us otherwise. Dahil Diyos po ang designer, ang sanlikha ay may design. Ibig sabihin, may blueprint. Ang lahat ng nasa construction dito, alam nila na hindi ka pwedeng lumihis doon sa blueprint mo. Mahirap na lumihis ka doon sapagkat may computations yon, may standard yon. Hindi ka pwede basta-basta na lang magdidesisyon. Kapag mayroon kang blueprint, ibig sabihin, lahat yan susunod. At ang may blueprint, syempre, ay Diyos. Obvious naman na may blueprint eh. Obvious na mayroong design. At dito sa blueprint na ito, ang objective ng Diyos, ang purpose ng Diyos, ay lahat ng creation ay umawit ng papuri sa Kanya. Ang objective niya, lahat ay magbibigay luwalhati sa Kanyang pangalan. Sabi ni Haring David, hindi man natin dinig ang kanilang mga salita, ang kanilang mga pangungusap. Ang kanilang tinig naman ay walang tigil na umaawit at nagpapatotoo sa Kanyang kadakilaan. The heavens are telling of the glory of God. Ngunit, sa kabila ng ito, tingnan na natin ang kasaysayan ng tao. Kasi sinasabi ni Haring David, ito ang ginawa ng Diyos. Ito ang pamamaraan ng pagpapahayag ng Diyos. Anong ginawa ng tao? Paano tumugon ang sanlibutan sa kapahayagan ng Diyos sa kalangitan? May sinabi si Apostol Pablo sa Romans 1:18-20. Kinuwento niya ang kasaysayan ng tao. At nakakalungkot dahil dito natin maiintindihan na bagamat ang tao ay nilikha o nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at wangis, ganito ang naging tugon niya sa kanyang manlilikha. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans 1:18-20, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men." All ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Bakit raw nahayag mula sa langit ang galit ng Diyos
Ano ba daw ang naging tugon ng tao? Ano ang naging tugon ng tao sa Diyos? Sabi dyan ni Pablo, man suppresses the truth in righteousness. Sinisiil niya ang katotohanan sa pamamagitan ng paglaganap ng kasamaan. Sinisiil niya ang katotohanan sa pamamagitan ng paglaganap ng kasamaan. Hindi nga nagpasalamat eh. Verse 19. Ano ba yung katotohanan pinahayag? Ano ba itong katotohanan na pinag-uusapan? Sa Psalm 19, sinasabi, knowledge yon. Dito, ano yung katotohanan yun? Verse 19, because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them. Ulitin ko, because that which is known about God is evident within them. Because God made it evident to them. Nagpahayag ang Diyos sa tao. At lahat ng bagay na dapat malaman tungkol sa Diyos, ay nasa sa atin na eh. Tapos, hindi lang yun, pinahayag pa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang nilikha. Kailan daw to pinahayag ng Diyos? Ayon kay Pablo. Verse 20. For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Kadalasan sa mga Sunday school at saka evangelism classes, laging sumusulpot itong tanong, paano po at saka missions pala, mga missions classes, nagtatanong, paano kung hindi nila kilala ang Diyos? Hahatulan pa ba sila ng Diyos? Ano pong sagot ni Pablo dito? Walang taong hindi nakakakilala sa Diyos. Wala. Why? Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them. For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power, and divine nature have been clearly seen through creation, being understood through what has been made. So ano yung hatol sa tao? Kapahamakan. They are without excuse. Wala tayong excuse. Man is without excuse. Punta tayo sa verses 7 to 11. Bagamat maliwanag ang awit ng kalamitan, alam ng Diyos na hindi sapat ang general or natural revelation. God knows that man needs something special or specific para ipahayag ang problema ng tao at panukala ng kaligtasan. This leads us to verses 7 to 11. At sinasabi dyan, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true, they are righteous altogether. They are more desirable than gold, yes, than much fine gold, sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, in keeping them there is great reward. Dito sa ating passage, pakita natin ang kapahayagan ng kalwalhatian ng Diyos sa Kanyang salita. At itong mga salita ay nagmula sa bibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga manunulat na kasulatan. Sa voice of creation, o kapahayagan ng kalwalhatian ng Diyos sa sanlikha, sapat na yon para hatulan ng tao. The voice of God in creation is sufficient to condemn.
But the voice of God in His Word is sufficient to save. It is sufficient to save. Itong salita ng Diyos, it has power to change lives. It has power to transform. It has power to cleanse. Kaya nga sa panalangin natin, kung maririnig niyo ko, every time na tumatayo sa harapan, ang hiling ko, forgive us for our sins. Whenever we ask for forgiveness, anong sinasabi natin? Cleanse us with your word. It has power to cleanse. And it has power to give life and preserve. Dito sa verses 7 to 11, isa-isahin lang po natin ngayon ang 6 descriptions or titles ng salita ng Diyos. At ang mga pagpapala na binibigay nito sa tumatanggap at nagmamahal sa Diyos. Meron siyang 6 titles na binanggit dito at 6 na blessings din sa tumatanggap ng salita ng Diyos. Verse 7a. Sabi niya dyan, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. Tinawag niyang law of the Lord ang salita ng Diyos. Ito raw ay Torah or instruction. Ito ang manual ng buhay na nagmula sa manufacturer. And so, in that sense, tama ang sinasabi ng iba na ang Bible ay manual ng buhay. Pero sa panahon natin, saan natin kinukuha ang pamamaraan natin para mabuhay? Saan? Saan natin kinukuha? Kay Vice Ganda? Sa Showtime? Sa mga Reels? Ang sinasabi sa atin dito, kung paano tayo mabuhay sa harapan ng Diyos. Ano yung kalugod-lugod sa kanyang harapan? Yung mga tinuturo nila mula sa social media, tsaka sa mga noontime shows, doon ba natin kinukuha ang ating pamantayan sa buhay? Ito ang manual ng manufacturer. Hindi tayo ang lumikha sa ating mga sarili. Hindi rin tayo ang nagbigay buhay sa ating mga sarili. And therefore, lost tayo. Kailangan makinig tayo sa manufacturer's instructions. Sabi niya, ano raw ang characteristic nitong law of the Lord? Ito raw ay perfect. Ito ay perfect o sakdal. Walang kulang ang tinuturo nito. Wala tayong maaari ring idagdag sa tinuturo nito. At dahil ito ay perfect in terms of yung completeness na based doon sa objective ng manufacturer or ng designer, ano raw ang blessing na binibigay nito? It is perfect, restoring the soul. Sa ibang translations, itong salitang restoring the soul ay expressed as follows. It gives new strength. Itong verb na itong restores ay converts din. It revives or gives life. It transforms, sabi ng ibang theologians. Sa mga katuwid, tayo po ay patay sa kasalanan. Patay. At wala tayong magagawa para makatakas po tayo sa kapahamakan. Wala tayong magagawa para makatakas sa galit at puot ng Diyos. At kailangan tayong buhayin ng Diyos. At ang ginagamit niya para pagbigay buhay ay ang kanyang salita. It restores the soul. Next, sabi dyan, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Itong salitang testimony ay pwedeng translated as covenant or tipan. Alam naman natin at pinag-aralan natin sa history of redemption na ang Diyos natin ay nakikipagtipan. Nais niyang maging malapit sa tao. At ang ugnayan niya sa tao ay pinapatibay niya sa pamamagitan ng ng tipan, ng covenant. Pinatitibay niya ang kanyang relationship sa atin sa pamamagitan ng covenant.
At sinasabi dito, ano daw yung characteristic ng testimony ng Diyos na nais maging malapit sa tao? Sabi niya, ito raw ay sure o tapat sa lahat ng pinapahayag nito. Therefore, kung tapat ang sinasabi ng testimony of the Lord, ibig sabihin, mapagkakatiwala ang tunay ito. Wala tayong maaaring pagdudahan sa mga pangako ng Diyos. Ano raw ang blessing na binibigay nito? Sabi dyan, making wise the simple. Nagbibigay ito ng karunungan sapagkat tinuturuan tayo nito na umasa sa pangako ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng karunungan. Ano yung karunungan na yun? Ang karunungan na umasa sa mga pangako ng Panginoon. Uulitin ko, ano ngayon ang definition ng Bible sa karunungan? Ganito ka mamumuhay. Umasa ka sa pangako ng Panginoon. Hindi sa kakayakan mo. Ganun ang karunungan sa Scriptures. Verse 8, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. Ang salitang precepts sa ibang Bible, statutes, yung ibang theologians ginagamit, doctrines, ay may kinalaman sa divine appointment. Kumbaga, binigyan ka ng appointment, bawa na lang. Dati, bawa na lang, ikaw ay private citizen. Tapos pinatawag ka ng presidente. At tinanong, pwede ba kitang i-appoint bilang, sabihin natin, defense chief o secretary ng Commission on Audit. Sabihin lang natin ganun. Chief ng Commission on Audit. Sa mga tuwid, from private citizen, nagiging public figure ka. Nagbabago ang kalagayan. Yun yung ibig sabihin dito. May appointment mula sa Diyos. Nagbabago ngayon ang kalagayan o kapalaran ng tumatanggap ng divine appointment. Sa Bible, itong pagbabago sa atin, makikita natin, dati tayong alipin sa kasalanan. Ngayon ay, makita natin kay Pablo yun, ngayon ay pinalaya na kay Kristo. Ang dating makasalanan, ngayon ay inaring ganap o pinawalang sala. Ganon ang yung explanation dito, yung idea sa precepts of the Lord. Ano raw ang characteristic nito? Ito raw ay right. Ito raw ay matuwid at nagtutuwid. Sinasabi nito ang tama, kaya nalalaman natin na tayo ang nasa mali. Nalalaman natin ang tama dahil sinasabi ng salita ng Diyos ang tama. At nalalaman natin na tayo ang nasa mali. At dahil dito, ano daw yung blessing na pinagkakaloob nito? Rejoicing the heart. Nagbibigay ito ng kasiyahan dahil ang buhay na umaayon sa kautusan ng Diyos ay namumuhay sa kalooban at approval ng Diyos. Punta tayo sa verse 8b. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Ang salitang commandment dito ay nangangahulugang parang ganito. Ang Diyos ay kataas-taas ang hari, at dahil ikaw ay hari, kailangan nagbibigay ka ng proclamation. Hindi pwedeng hari ka tapos hindi ka nagtatakda. Hindi pwedeng hari ka tapos wala kang tinalaga. Laging merong proclamation yan. Parang katulad sa presidente natin, di ba? Merong presidential decree. Ganun din yun. Ngunit dahil siya ang hari ng mga hari, meron siyang tinatalaga. At yun yung tinutukoy dito. Divine decrees itong commandment na ito. At ano raw ang characteristic ng commandment? Ito raw ay pure o dalisay. Malinis. Sapagkat ang Diyos ay banal. And therefore, these are morally right. Ang kanyang mga utos ay banal sapagkat ito ay nagmula sa Diyos. At ano raw ang blessing na binibigay nito? It enlightens
the eyes. Enlightening the eyes. Binubuksan nito ang ating mga mata at binibigyan tayo ng pang-unawa. It gives us understanding. Verse 9. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng takot sa Panginoon. Ang description dito ng fear of the Lord ay nangangahulugang meron tayong mataas na pagtingin at paggalang sa Diyos. Yung fear of the Lord dyan, ang ibig sabihin niyan ay paggalang o mataas na pagtingin sa Diyos. At ang characteristic ng fear of the Lord ay, sabi dyan, it is clean, malinis. Walang bahid na kahit anong kasalanan o kasamaan ng mundo. Diba, sabi nga sa awit 12 verse 6, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa burno sa lupa na makapitong dinalisay. At ano raw ang blessing na binibigay ng fear of the Lord? Enduring forever. Dahil ito'y malinis, enduring forever. Sabi nga ng Panginoong Jesus, di ba? Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Hindi ito nagbabago, hindi nagmamaliw, hindi lumilipas. It endures forever. The word of the Lord, or itong fear of the Lord, it cleanses us and will continue to cleanse those who fear the Lord forever. Verse 9, the judgments of the Lord are true, they are righteous altogether. Itong santang judgments of the Lord ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay dakilang hukom. At nagpapasya ang Diyos. Hindi pwedeng nagsabi siya ng kanyang kautusan at nagtalaga siya, tapos hindi siya magpapasya. Hindi siya hahatol. Kailangan humatol siya dahil siya po ay namumuno. Nagbibigay siya ng judicial decisions or rulings based sa kanyang mga commandments. At ano raw ang characteristic ng judgment of the Lord? Sabi diyan, it is true. Dahil totoo naman, ang objective kapag nagkaroon ng paglilitis at kailangan magbigay ng hatol ang hukom, kailangan lumabas ang totoo. Di ba? Pag mayroong nakikita tayo sa balita at nakikita natin na may nangyari, halimbawa, sa isang pamilya, sumisigaw ng katarungan, katarungan. Ano ang ibig nilang sabihin nun? Ang ibig lang nilang sabihin, lumabas ang totoo. Kailangan lumabas ang totoo. At dito, pag pumatol ang Diyos, lalabas sigurado ang katotohanan. Kaya nga, the judgments of the Lord are true. At ano raw ang blessing na binibigay nito? They are righteous altogether. Wala tayong makikitang kabuktutan sa Diyos. Dahil ang Diyos ay matuwid, lahat ng kanyang decision ay tama. Dito natin nauunawaan ang konsepto ngayon ng katarungan at pagpapawalang sala. Sabi ng isang theologian, it is only in the decisions of God will anyone ever find true justice. It is only in the decisions of God will anyone ever find true justice. Mapapansin natin ngayon dito sa verses 7 to 11, yung pagkakagamit ni Hari David ng salitang of the Lord. 6 times niya itong ginamit. Parang isipin natin paulit-ulit maging makulit siya. Na sinasabi sa atin, lahat ng ito ay sa Diyos. Of the Lord, of the Lord. Ay, sa Panginoon ito. And so He pounds it upon us. He pounds it on us para matandaan natin na ang lahat ng ito, na ang salita ng Diyos ay mula sa Diyos. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito nagmula sa church. Maliwanag dito na ang scriptures, the scriptures belong to the Lord because its source is the Lord. Hindi lang yun. Yung sinasabi niya ditong Lord, kanina sa verse 1, ang ginamit ni Haring David ay God. The heavens are telling of the glory of God. Dito, ang ginamit niya sa verses 7 to 11, Lord. Ang pagkakagamit niya ng Lord dito sa original language ay Yahweh. Hindi Elohim.
Yahweh ang ginamit niya. Ang Yahweh po ay pangalan ng Diyos kapag nagpapahayag siya at nakikipagtipan siya sa kanyang bayan. Pag lumalapit siya, nakikipag-ugnayan. So ang sinasabi dito ni Haring David, ito ang covenant name ng Diyos. Dalawang bagay ang naisabihin ni Haring David dito. Una, siya ang Diyos na lumalapit at nakikipagtipan sa kanyang mga hinirang, sa kanyang bayan. At itong salita ay banal na pagpapala niya sa kanyang mga hinirang. Itong Diyos na ito ang nakikipagtipan sa kanyang bayan at ang pagpapala niya sa atin sa kanyang mga hinirang, sa kanyang bayan ay ang kanyang salita. Therefore, pangalawa, itong law of the Lord, itong testimony of the Lord, itong precepts of the Lord, yung commandment of the Lord, the fear of the Lord, judgments of the Lord, ay available lang sa mga may ugnayan sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Nauunawaan natin ang mga bagay na ito dahil He has made it available as Yahweh sa Kanyang mga hinirang. Punta tayo sa verses 10 to 11. In verses 10 to 11, pagkatapos ibigay po ni Haring David ang titles and blessings ng salita ng Diyos, makikita natin ngayon yung value, yung practical value ng kanyang salita. Sabi niya sa verse 10, "They are more desirable than gold, yes, than much fine gold, sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb." So ano raw ang halaga ng salita ng Diyos? Sabi niya, ito daw ay higit pa sa gintong lantay at matamis pa kaysa pulot or honey na sakdal tamis. Kaya ito ay hinahangad na makamit ng lahat ng nananalig sa Diyos. Tanong, bakit ganun na lang ang paghangad ni Haring David na mapa sa kanya ang salita ng Diyos? At siguro ganun din ang tanong natin. Bakit ba tayo naghahangad na mapa sa atin ang salita ng Diyos? Verse 11, "Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward." Sabi po ni Haring David, sapagkat siya raw na alipin, your servant, sabi niya. Siya raw na alipin ay naiingatan sa maling landas at naliliwanagan sa tamang daan, o pwede natin sabihin, nalalaman niya kung ano ang tamang daan na kaluguran o kinalulugdan ng Diyos. Naiingatan siya sa maling landas at naliliwanagan kung ano ang tamang daan na kinalulugdan ng Diyos. Mga kapatid at kaibigan, God's written word also tells us that God's word became incarnate. Naging tao ang salita. At nang bumaba ang salita ng Diyos upang umahan sa piling natin at ipaliwanag sa atin ang tunay na daan patungo sa Ama, nalaman natin kung ano tama. Sabi nga ng Panginoong Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me." Sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan, tayo ay pinawalang sala at pinatawad sa ating mga kasalanan. Nabago ang ating mga buhay at iniingatan sa walang hanggang kapahamakan. Yung lahat ng pagpapala ng salita ng Diyos dito sa awit 19 ay napasa atin. At dahil dito, ano ngayon ang dapat natugon natin? Paano ba dapat tayo tumugon sa sufficiency of the Scriptures? Verses 12 to 14. Sabi ni Haring David, "Who can discern his errors? Acquit me of hidden faults. Also keep back your servant from presumptuous sins. Let them not rule over them, then I will be blameless, and I shall be acquitted of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer." So pagkatapos makita ni Haring David ang kasapdalan ng salita ng Diyos,
Lumiit ang tingin niya sa kanyang sarili. Nanliit siya. Nagpakumbaba siya. Dahil nahayag sa kanyang harapan, pagkatapos ipakita ng Diyos ang kasakdalan ng kanyang salita, nakita rin ni Haring David ang kanyang karumihan. Nakita niya ang kanyang kabuktutan at mga pagsalangsang. At anong naging attitude niya? Tingnan natin. Sabi niya, "Who can discern his errors, acquit me of hidden faults?" Parang ang sinasabi niya rito, Panginoon, sinubukan kong pagtago ng aking mga kasalanan. Sinubukan kong hindi aminin ang mga pinaggagawa ko. Pero meron bang mga kapagpublik ng kanilang mga kamalian sa iyong mga mata, sa iyong salita? Yamang hinayag mo ito sa aking harapan. Yun yung sinasabi niya. Pangalawa, sabi niya, "Also keep back your servant from presumptuous sins. Let them not rule over them. Then I will be blameless and I shall be acquitted of great transgression." Kinilala niya rin na kailangan niyang umasa sa salita o kalooban ng Diyos. Siya po ay isang taong may kapangyarihan. At habang padagdag ng padagdag ang kapangyarihan, mas lalo kang nalalapit sa mga kapalaluang sala. Pag sinabing kapalaluang sala, ito yung mga kasalanang pinagpaplanuhan. Kahit alam mong mali, tinutuloy mo pa rin. Kahit alam mong mali, pinagpaplanuhan mo pa rin na gawin. Kahit alam mong mali at alam mo kung ano yung magiging consequences mo sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong kapwa, tuloy pa rin ang plano. Yun yung kapalaluan na binabanggit dito ni Haring David. At bilang hari, ginawa niya yun. Kahit na alam niyang mali, sinubukan niya kung makakalusot. Diba, ganun yung attitude natin. Parang pwedeng makalusot. Lulusot kung makakalusot. Diba? Anong naging hiling niya? Huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na walang kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. And so, hiniling niya na patawarin siya sa mga kapalaluan niya. Mga kasalanang pinalano niya kahit na alam niyang mali. At winakasan niya ngayon itong panalangin niya. Sabi niya, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer." Winakasan niya ng may hiling na maging katanggap-tanggap siya sa harapan ng Panginoon. Yung kanyang sandalan at manunubos. Mga kapatid, binigay ng Diyos ang kanyang salita. Binigay niya ito sa atin. At para maging matamis ito, para maging karunungan ito, at maging ating kalakasan sa ating kaluluwa, kailangan natin magpakababa sa harapan nito. Hindi po tayo mas mataas sa salita ng Diyos. Kailangan natin magpakababa sa harapan nito. And we need to let it examine us. We need to let it search our hearts. We need to let it warn us of our wicked ways. And let it lead us to a life of discipline, a life of righteousness, preserved unto life everlasting. Ang banal na kasulatan ay walang kapantay at wala itong katulad. Sapat ito para naiingatan tayo sa maling landas at naliliwanagan tayo sa tamang daan na kaluguran sa Diyos.
At sabay-sabay nating bigkasin ang ating statement of faith. Sinasabi po dyan, sabay-sabay tayo, sumasampalataya tayo na ang Biblia ang salita ng Diyos, ang kanyang sinulat na pahayag para sa tao. Binubuo ng 66 na aklat, ito ay pasalita at ganap na kinasihan ng Diyos na isinulat ng walang kamalian sa orihinal na mga dokumento. Kaya ito lamang ang ating pinagmumulan ng kaalaman tungkol sa Diyos at ang kanyang plano ng kaligtasan. At ang ating ganap na otoridad sa lahat ng bagay ng pananampalataya at pamumuhay. Habang itinuturo natin ang literal, ang grammatical at historical na pakahulugan ng kasulatan, tungkulin ng bawat mananampalataya na hanapin ang layunin at kahulugan ng kasulatan habang patuloy na inilalapat ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Sa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa dakila at nagpapahayag na Panginoon. Tayo manalangin. Dear Lord, we thank you for your word. We thank you for the benefits or blessings that you have granted us through it. That while your revelation and creation tells us that there is a creator, it also condemns us. It does not show us life in abundance in your presence. But in your wisdom, we thank you because you have given us a more specific revelation. It is special because through it, we are given knowledge of your Son, Jesus Christ. In the scriptures, we find life. And your scriptures are sufficient to save. And for this, dear Lord, we are thankful. Grant, dear Lord, that we will not treat your word lightly. Give us fear and reverence for your word, so that we may study it, we may apply it, and we will be diligent, dear Lord, to keep it in our hearts, that we would commit to it all the days of our life. And in doing so, we pray, dear Lord, that you would keep us, preserve us until you return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all God's people would say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating Ministry of Giving. Saan po natin ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 8 verses 12 to 15. Ito po ang sinasabi. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints,
but is also overflowing in many thanksgivings to God. By their approval of His service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ, and the generosity of your contribution for them and for all others, while they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you. Thanks be to God for His inexpressible gift. Tumayo po tayo lahat. Tayo po'y umawit ng papuri sa ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po'y manalangin. O muli aming Diyos, ang Panginoon. Salamat Panginoon sa inyong salita. Siyang tunay at tapat. Siyang nakapagpabago ang buhay ng tao. Ang mga salita, Panginoon, ay makapangyarihan. Ang iyong salita ay amin siyang pinanghahawakan. Sapagkat ito ay aming kailangan sa aming buhay, sa araw-araw, aming buhay spiritual. Dahil ang iyong salita siyang nagpapakita sa amin, nagpapakilala sa amin sa inyo. Ang iyong kagandahan, ang iyong kaluwalhatian, at ang iyong kabanalan. Salamat Panginoon dahil pinagkaroon niyo po ito sa amin. Hindi lang niyo po ito basta pinagkaroon pa. Ito yung inyong binigay sa amin. Ang inyong salita na nakita si Kristo, ang aming Diyos sa tagapagligtas. Siya ang nagligtas sa amin mula sa aming mga kasalanan. At siyang rin nagbigay katuwiran sa inyong harapan. Salamat Panginoon. Dalangin namin Panginoon. Ang aming pakinggan yung salita ay aming siyang may sa Panginoon. Siya ang pangahawa. Dalangin din namin Panginoon sa araw sa aming pagbibigay. Sa pagpapala na pinagkalat nito sa bawat isa. Nawa magamit namin ito, Panginoon. Hindi lang sa pangailangan ng iglesia. Sa mga kapatid na nangangailangan. Kundi, mas higit, Panginoon, na
gamit namin ito sa pagpapalaganap ng iyong salita. Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Dalangin namin na sa aming pamilya ay kayo ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Pisikal at lalong-lalo na para sa aming buhay spiritual. Muli, Panginoon, sinasambahan namin, pinupuri, tinataas ang iyong pangalan. Sapagkat ikaw ang aming Diyos at Kapag-Diyos, aming sandigan at aming sakulungan. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Diyos at Kapag-Diyos. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. God bless you.